Hi classmates, this is your classmate Jevy. Ayan, yung guest po natin ngayon, si Ate Se. At di ko alam kung paano ko ibibigyan ng katarungan yung introduction ni Ate Se. Kasi siya yung isa sa mga salarin kung bakit napumpisahan yung podcast na 'to. Isa po siyang coach ng community ng ValuePad. Isa siyang 8 years na as a freelancer and 4 years na yung sa kanilang community. Tapos recently napunta siya into fitness through Kaizen. Take note, member siya ng PWD. Isa siya sa mga person with determination. And 40 years old na po siya. May dalawang Di anak. pa. Ay, turning 40 pa lang. Amazing. Pero imagine, 'di ba, at this age, nakapag-fitness journey ka pa tapos below 60 kilos. So I think perfect 'yun dun sa weight ng height mo. So kamusta ka naman, Ate Se? Ayan. Hi, Jevy. Hi, classmates. Ayan, thank you naman sa introduction, Jevy. Very, very good and well. Galing lang sa tulog. Alam mo yan, Jevy. Galing tayo sa afternoon nap, which is very refreshing. So, I'm so happy to be here. Sabi ko nga kay Jevy kanina, kinakabahan ako sa interview. Pero, we will win this interview. Ayan. Alright, perfect. Kinabahan din ako kasi ito pa lang yung first time talaga na may interview tayo na coach level, 'di ba? Pero ayun, since nabigyan niya ako ng konting disclaimer kanina, tatawagan natin siyang Ate Se throughout Yeah. the interview. So Ate Se, bilang isang freelancer, posible palang maging fit kasabay ang pagiging coaching mo dun sa value pad and pagiging isang mom. Kamusta naman yung life story mo before you decided to become who you are right now? Can you please share us your life story pre-level up? Naku, parang mahaba-habang kwentuhan to, Jevy. Ano, parang yung end phase na yung ano, yung naitanong mo. Pero prior to choosing this lifestyle talaga ano, napaka-sedentary ng lifestyle ng isang mom of two na freelancer na for 8 years. I used to work sa corporate pero transition into freelancing when tawag dito, nung nagkaroon ako ng first kid. So, after noon, ano na talaga parang bahay na lang ako, nag-aalaga sa kid ko. Then I was introduced sa freelancing. Sobrang sedentary ng aking tawag dito, ng aking lifestyle, lagi lang nakaupo. Well, in between house chores and taking care of the kid, ano na, 'pag nasa computer na ako, wala ng tayuan 'yan. As in ano, para kang nakapako dun sa upuan tapos laging puyat, kakainin mo lang kung ano yung gusto mong kainin. So, parang prior to having a kid, I was this weight na, parang nasa 60 na ako pero my heaviest I think naging 74. Yun, so 14 kilos. But now ayun ano, ayun, I'm so happy na I was back na dun sa dati kong weight before having kids. And hindi siya walk in the park kasi over the years that I've been doing freelancing, so parang for 9 years, hindi ko talaga naaalagaan yung sarili ko, JB. As in, parang I will take care of everyone pero least yung sa sarili ko kasi I feel like ubos na ako, naalagaan yung sarili ko. I mean, naibigay ko na lahat nung like parang energy ko to take care of the family, pero yung sa sarili ko parang hindi na. And yung naging epekto sa'kin nun ano, yung self-confidence, bumaba na kasi every time na may makikita kang relatives or kakilala, parang dahil sanay sila na medyo matangkad kasi ako na para sa babae, parang 5'4" ako ta's parang medyo slim na. Sanay sila sa gano'ng build, parang 'pag nakita nila, "Ay, ang taba mo na ngayon." Parang, "Ay, ang laki mo ngayon." Ganito. Ano normally na isasagot mo 'pag gano'n? Ay, well, the introvert in me, sa-smile lang ako. Hindi naman ako magre-rebut na hindi naman ako magre-rebut na, "Ay, kayo din po, ang taba niyo na po." Hindi naman ako manggaganon. Pero ayun lang, parang ano, minanhid mo na lang yung sarili mo. Tapos tawag dito, when I try to look at the mirror, medyo, ay, yung ano, wala ng kasyang damit. Tapos every time that I need to take photos with the family, lagi kong hahanapin yung pinakamaliit kong anak. Bubuhatin ko siya para matago, maging shield. Mukha lang kaming sweet actually sa picture kasi parang close ganyan, pero actually on the back of my head kailangan ko ng pantakip dun sa lumalaking build. So ayun. Oo. And ano yung trigger point kung bakit ka nag-decide to be fit? Kasi freelancer ka, nagagampanan mo yung obligasyon mo, tapos may sariling community na tayo, and you become a mom kasi yun nga, nagagawa mo lahat. This year, ano yung spark na gusto kong mag-level up pa, gusto kong maging fit? Ano siya, parang since parang lagi naman siyang may trial, kahit last year we tried to go to the gym kami nung asawa ko, parang nagba-boxing ganyan. Pero parang ano, pupunta dun 'pag sinisipag 'pag mataas yung motivation, pero pagka tinamad na ulit, ay next week na lang, bukas na lang, hanggang sa hindi na naman pupunta. Pero the great
parang greatest catalyst is when I asked actually inalay ko yung asawa ko dun sa isang fitness and personal development program. Di niya talaga alam kung what it is all about. Parang sabi ko lang, "Da-enroll ka dito ta's ikaw lang yung naka-front." Ruel kasi yung pangalan ng husband ko. Sabi ko, Daddy Ruel, ikaw naman na yung mag-front dito pero magsha-shadow ako. Pero wag kang mag-alala, ako yung naka-enroll talaga diyan. Parang pangalan mo lang yung ilalagay natin." Hanggang sa parang nagsha-shadow ako dun sa ginagawa niya, pero siya talaga yung nag-take ng program. Nung nakita ko na the program was working for him, parang, the program itself nagwo-work kay husband, nakikita ko how he's doing the home exercises. Actually parang parang twice lang ata kami nakapunta ng commercial gym, puro bahay na lang yung workout. Ta's parang nakikita ko na nag-e-enjoy siya ta's nagsi-slim din siya. Parang, teka shadow tayo diyan tsaka para gawin na din natin 'yan 'pag after nung parang season nung program na yun. So, ako naman yung nag-join. Nung nakita ko si husband ko na umaayos na yung tulog niya, tas yung kumakain na siya ng maayos, well, ako rin naman yung nagpe-prepare nung diet meals namin, nung meal plans namin. Pero medyo hindi ko lang na-touch on yung strength training kasi siya, Jelly. So, bubuhat. Parang I feel like hindi ko siya kaya. So, ang nangyari lang sa akin is I'm doing the daily walks tsaka yung sa meals, pero yung strength training na buhat, di ko siya ginawa kasi I was really scared. Ayun. Pero nakapag-lose ka na ng weight dun sa tulog, diet, tsaka walks pa lang? Yes. So, parang ah, prior to ako talaga yung nag-focus dun sa fitness, I was able to lose parang 5 kilos na. So, nung parang, parang nagsi-slim na tayo, parang medyo may papisngin na tayo, parang may jawline na ng kaunti, yan. Hmm. Parang yun sabi ko, it's about time. And siguro lang, like kanina kasi sa intro na mention mo, JV, 'di ba, na PW. Yes po, PW case po ako. Hindi naman sa hindi siya obvious, pero ano po kasi ako, orthopedic case ako. I had an accident, well, car accident when I was 6 years old. It cost me parang 3 major operation para i-fix siya kasi yung right leg ko nasagasaan siya ng jeep. Tapos it caused me to be limpy maglakad. Tapos dahil dun sa parang limitation na yun, I was really scared to do physical things kasi baka ma-injured, baka lalo parang alam mo yun, parang lumala. So, growing up kasi I was really sheltered by my parents na, "Uy, wag kang masyadong magbuhat, kami na diyan," or wag kang masyadong mabilis tumakbo or wag kang" basta parang parang laging may caution kasi they are really scared and they are protecting me na for further injuries, parang gano'n. So, doing fitness, naging limiting belief ko na baka hindi ko kayang magbuhat kasi siyempre pagka nagse-strength training ka, kailangan mo ng malakas na foundation. Paano kung isang leg lang? Technically kasi isang leg lang yung bumubuhat sa'kin. If I am to gauge it, parang 80-20 siya, 80 dun sa kabilang leg, 20 lang yung sa kabila. Parang siya, yung parang support lang, hindi na siya talaga pantay na balance. So, ayun. So, paano mo siya nakapag-cope up dun sa naging ayun, yung precautions natin dun sa pagiging PWD? Kasi ako, may times na nati-trigger yung gout ko. So, na-experience ko na isang paa lang talaga yung existing tapos masakit talaga yung isa. And I'm not sure kung painful yung sa'yo kapag ginagamit yung isang paa, pero how did you manage to work out kahit na ayan, meron tayong gift? Oo, 'yan meron tayong uniqueness. Actually, what's good kasi is tinuturo dun sa program na na-enrollan ko yung proper form. At the same time, merong parang mga coaches na nagfo-form check. So, they're checking kung tama yung mo, yung tawag dun, yung position mo. Tas ako din, very cautious din ako dun sa pagbubuhat ko. Like, when I do routines, like halimbawa, Romanian deadlift, si husband ko, nung I was trying to do it for the first time, tinitingnan niya din, parang ini-spot niya din kung paano. Tas lagi niyang sinasabi sa'kin, "Oh, yung likod mo dapat ganito yung gawin mo, parang dapat neutral siya." Parang gina-guide niya ako. Kasi ako din parang, teka hindi ako puwedeng magbuhat ng mabigat agad kasi titingnan ko muna kung kaya ko. Kasi siya, parang useless kasi if I do a routine ng hindi proper yung form, para kang nagsasayang ng oras. Tama. Parang slowly, parang gagawin ko siya ta's kung may masakit, parang ititigil muna ta's i-a-analyze mo, ano kaya yung mali or tatanungin ko kasi dun sa program pala, you need to video yourself ta's ipapa-check mo sa kanila. So, sinasabi nila, "Ay ganito, yung back mo straight, 'wag mong i-curve, ganito, ganyan. Tapos yung parang legs mo, ganito yung position niya dapat, ganyan." So, may guidance siya. Though online lang naman siya lahat pero
I was properly educated and guided, and at the same time ang lakas ng support system ko kasi arm's length ko lang si husband. So ayun, Amazing, amazing. So, nakatulong. paano mo siya napagsasabay dun sa source of income naman natin as a Mm, freelancer, as a coach? mm. Ayan, sobrang hirap kasi ano din, dati before I really dipped my toes into it, parang sabi ko, "Ay kaya pala ang naging ally ko dati is yung asawa ko." Kasi yun yung reason ko, parang wala akong ganun kadaming time to focus on that. Though magsha-shadow ako sa'yo pero pagka meron akong ganitong activities, hindi ko siya papa-priorita oo, hindi ko siya mapa-prioritize kasi meron akong commitment with clients, may commitment ako with community. So, with time parang anong ano kasi nung ako na yung nandoon, nung ako na yung nagte-take nung program, meron din kasi kaming accountability, group. So, alam mo yung Zevi, yung like when you join our program meron din tayong ganyan na ka-group. So, that was really a big part of the progress, yung meron akong assigned group na yung pare-parehas kami ng sitwasyon tapos check namin isa isa every week. So, parang yung time commitment mo na naisasama mo kasi siyempre you are also accountable to other people. Plus meron kasi siyang tracker, meron siyang habit tracker. Yung program kasi na tinake ko is ano siya, parang medyo align na align siya sa Atomic Habits, yung habit forming. So ano, parang yung akala mo wala kang time, pero if you plan it, if you plot it, meron pala talaga. And na-discover ko na yung ano, parang ano, meron pala akong extra time. Akala ko dati walang time to do this fully, pero ayun, I was able to do it. Pero hindi siya madali, pero if you be intentional, tsaka if you are clear na, "Ay gusto kong bigyan ng oras 'tong fitness ko, itong steps ko." Ayun, tsaka kasi tinuro yung systems thinking. Kumbaga yung mga gagawin mo dapat interconnected siya para magawa mo yung ano, yung Totoo, totoo. gusto mong goal. Ay, Speaking of habits and building habits, kasi yung Atomic Habits, isa din siya dun sa mga kinonsume ko na books. Ano yung mga daily habits na ginawa niyo na align dun sa pag-level up natin in terms of, ayan, as a freelancer napagsabay mo siya mm. dun sa pagiging fit natin? Paano yung mga habits na ginawa niyo po? Tapos ano yung mga binago niyo na habits before? Ano yung mga natanggal dun sa system na ginawa niyo? Ayan, na parang mabubukan na tayo dito. So siguro dun sa ano, habit forming, siguro pipili lang ako ng dalawang pinaka-favorite ko kasi medyo madami 'pag overkill 'pag sobrang dami. Siguro yung isa is yung daily steps. Yung ang laking bagay kasi nung ano kasi 'di ba coming from sedentary lifestyle tayo, like we do not really want to move. Kung hindi tayo papuntang kitchen, 'di tayo tatayo. So yung sa daily steps kasi ano, required kaming parang mag-perform ng 10K steps a day or more. So yun talaga parang, since may smartwatch that you need that na nagta-track kung nakailang steps ka na, yes, yung sa'kin kasi nasa paa ko ngayon, hindi ko mapakita. Pero ano, meron doon na yung tracker, steps tracker, so nala-log siya ta's may goal ka everyday na dapat ma-hit mo yung ganito. So yun yung isang parang everyday excited ako na 'pag yung feeling ba ng dopamine na kapagka na-hit mo yung target steps mo for the day, you feel accomplished, ganyan. Na parang, "Uy, parang ano, parang I did one great thing para dito sa fitness journey ko." At the same time, kung dun naman sa ano, kung doon naman sa parang business side of things na para i-inject mo yung habit, it's more of ano, parang every day I need to find a lead. Para dun sa business para at the end of the week magkakaroon ako ng discovery call. So, parang ano, parang since meron kasi kaming ginagamit na tracker, kapag nai-declare mo dun sa tracker mo na ito yung gagawin mong mga things for you to win this day. Or ito yung mga action items na gagawin mo, since nakalista na siya parang a night before or morning, yung pinaka-first parang first task of the day kasi kailangan mo siyang i-fill up. Parang magiging self-aware ka na, "Ay kailangan ko pala 'tong gawin kasi I mentioned that I will commit to this." Gagawin ko siya talaga. So, tapos at the end of the day kasi may iche-check ka din dun, nagawa mo ba siya. So, parang yung medyo heavy din kasi yung program sa self-trust. Yun, parang kailangan mapataas mo yung trust mo sa sarili mo na kahit walang nakakita, if you say na accountable ka for these things, gagawin mo siya talaga kasi parang yun yung isang values talaga na ano na tawag diyan, isang values na na-develop. Tapos siguro naman kung yung dun sa habits na dinrap, Hmm. sugar, yung
dati kung mahilig tayo sa matamis, ganyan, ano na, though ano siya, from yung normal refined sugar na-replace ko siya sa ano, sa tawag dito, yung mga Splenda, yung low calorie ones. Tapos dati heavy on coffee with cream, yung mga 3 in 1, mga 5 mugs a day. Ngayon black coffee na lang. Siguro yung mga gano'n na akala mo dati parang wala lang, pero Hmm, when you parang add that little action sa lifestyle mo pala, ang laki rin pala ng impact nung ano, parang sugar consumption. So, ano din, tapos yung mas cautious ka na or mas ano, tawag dito, sa food intake medyo mas aware ka na kung healthy ba yung kinakain mo or hindi. Which is hmm. very, very good kasi for someone na malapit na kaming mag-40, so 38 ako ngayon, 39 si husband. Parang ano, parang well, alam mo pagka ganitong edad na, Jevie, nandiyan na yung mga mataas ang high blood. Meron kaming friends nung college and high school, medyo nag-aano na sila, nagme-maintenance meds na sila for high blood. Luckily naman kami ni husband, hindi pa naman. Pero buti na lang 'di na kami umabot dun sa gano'n na amlodipine nga ba isa pang matanda, ay isa pang high blood. So hindi na mga gano'n. Ayan, ang dami ng kuwento ko, 'di ba? Actually, na-e-encounter ko ngayon 'yun kasi may mga classmates na rin ako na somehow gano'n din yung na-experience nila. May maintenance na, well, uh, so far isa pa lang naman yung kinuha na ni Lord Well, ayaw nating jumuin sa mga 'yun, gusto nating medyo humaba yung buhay natin, 'di ba? Yes. Ano yung akala niyo before na tulad nung sa coffee, na kapag pala madami 'yun hindi pala okey, like yung rice Mm. ba, okey din na kailangan talaga siyang bawasin or ano pa yung mga ginawa niyo na parang naging staple foods niyo after knowing kung ano yung proper diets? Ayun, bale kasi yung ginawa namin is parang calorie counting siya talaga, ta's kung yung goal mo is to lose weight, calorie deficit siya. So ano siya, parang may projection kung ilan lang everyday yung puwede mong kainin na calories. So lahat naman ng food may equivalent na ano yan, na parang tawag dito, na calories. You just do ano siya, parang timbangin siya. So every meal nagtitimbang kami. So ano siya, yung rice actually, na-debunk din 'yan, eh, parang isa din siya sa realization, hindi naman pala siya masama kasi ang idea kasi niya is ano, parang yung ano, parang sa science, anything that you put in, energy kasi siya. So, kailangan mo din siyang i-burn. So, yun yung Oh. ano, yun yung parang halimbawa, magwo-workout ka, siyempre pagka nag-workout ka kailangan mo ng energy, kakain ka ng carbs kasi kailangan ng body mo ng fuel para magkaroon ka ng pump dun sa pagbubuhat mo or dun sa activities mo, which is pinakamagandang source niyan is of course yung kanin or kaya yung bread, ganyan. Kasi magbibigay siya ng energy, and if you do it really wisely or if you use it really well, grow, glow and go foods, 'di ba nung Hmm. elementary tayo dinidiscuss yan, yung ano talaga, yung tawag dun, yung rice is energy source siya. So yung parang yes, kung sobrang dami natin dating kumain ng kanin, puwede natin siyang bawasan within our calorie, limit. Pero technically natutunan namin na hindi hindi naman siya masama, and siguro ano lang kasi, every diet naman na nire-recommend may kanya-kanyang pros and cons yan. With the Korek. program that we are in kasi hindi siya technically bawal basta within your calorie, limit. So ayun. Amazing. So, the way na naririnig ko kung paano mo na-explain kung ano yung mga habits na ginawa niyo is first dapat makapag-plan ka and then be Mm. intentional kung paano sila magawa, like yung diet, yung tulog, yung walking, tsaka yung pagpalit dun sa mga existing habits. And habang ginagawa natin yung mga 'to, ano yung mga biggest challenges while working on them? Ay naku, biggest challenges, mabawasan yung screen time. Kasi parang parang isa yun sa ano talaga, parang deadly na ano, na habit na most of us meron talaga, yung parang lagi mong hawak yung phone mo. Kasi ano siya, yung phone, it gives us ano, parang dopamine hits, 'di ba? Yung parang every time you scroll parang masaya ka kasi ano siya, yung ang dami mong nakikita, ang daming parang nagsi-stimulus sa'yo na, parang bumabad ka na lang diyan sa screen time mo kasi ano siya, nagbibigay sa'yo ng instant dopamine. Versus kung halimbawa na if screen time, ano, parang papamiliin ka, screen time ka ba o magwo-workout ka? Eh, di mas madaling piliin yung mag-screen time ka na kasi ano 'to, relax 'to versus you putting on your parang workout clothes, aayusin mo pa yung mga gamit mo, magdadala ka pa, magsasalin ka pa ng tubig. Parang ang boring niya. Pero siguro yung isa sa
isa sa habit talaga or isa dun sa na-realize ko na dapat binabawasan at pinakamahirap tanggalin is screen time. Up to this day ano pa rin, guilty pa rin naman pero alam mo yung tipong dahil aware ka na, "Ay ano 'to, alam ko na meron pa akong mas importanteng dapat gawin." Medyo nakaka-catch mo yung sarili mo na alam mo yung napupulis mo na yung sarili mo na, "Oops, ang tagal na natin diyan." And meron din kasi yung parang yung mga eradicator, yung parang anong tawag dun, yung screen mo biglang mawawala na yung Facebook kasi naka-limit ka na sa screen time. So, mga gano'n. So, yun nga, since kanina na-mention ko na ano siya, parang systems thinking siya, you always inject that parang ano ba yung one thing na puwede mong gawin para ano, malimit mo yung mga yung gano'n, yung halimbawa, yung pagse-screen time, gano'n. Mhm. Amazing, amazing. And habang ginagawa natin yun, nilimit natin yung screen time natin kasi yun yung nagiging impact pala natin, yung dopamine. Ano naman yung naging kapalit nun? How do you trick your dopamine? Ang narinig ko kasi kanina na nabanggit mo is checking out yung checklist na naging plans mo na. Tapos ano pa yung mga magandang sources of how to increase your dopamine? Siguro yung ano, tawag dun, since kasi yung na-mention ko nga na parang yung diet na ginawa namin is ano, yung within your calorie limit lang. So, parang technically minsan may days na alam mo yung feeling mo na gutom ka pa, feeling mo na, "Ay parang deprive ako, gusto ko pang kumain," ganito, Feeling ko laging gutom ako pa. parang parang gusto kong ano, yung pagdaan mo sa tasty bread, yung parang gusto mong magpalaman ng peanut butter kaso hindi puwede kasi ano na siya parang, out na siya dun sa calorie mo. Siguro yung isa sa parang ano, yung reward ba every week na I'm doing the diet. Kasi mahirap naman talaga na dati kaya mong kainin kahit ano and now you're a bit parang hindi man restricted pero within, recommended allowance everyday. Ang meron kasing tinuro sa'min na ano, you bank your calories. Parang may days ka ng ano ba yung may days ka na magtitipid ka ng konti dun sa calories mo per day para 'pag weekend may cheat day ka. Yung parang you're looking after, "Uy, 'pag Linggo puwede akong mag-Magnum ice cream kasi ano, tawag dun, kasi kasi para siyang kino-compute everyday, Mhm, ganito yung limit mo. So, at the end of 7 days meron kang mato-total na, ay ganito na ba lahat ng kinain mo. If below pa siya at meron ka pang natira na allowance kung halimbawa sa isang araw may naiwan kang 100 calories, tagwa 100 yan everyday. 'Pag Sunday puwede kang kumain ng isa pang kanin o kaya kumain ka ng 2 banana, parang gano'n o kaya banana na may peanut butter. Parang ano, parang may mga compromises ta's may rewards ka rin naman. So, mas kumbaga ito yung phase na you choose your battle, alin ba yung or you choose your hard. hmm, Mahirapan ako today na Monday pero pagdating ng Sunday, I have something to look forward to. Or halimbawa pagka weekend na alam mo na meron kayong family gathering na parang medyo may pagkain dun na mhm, halimbawa may pizza dun, puwede ka ng kumuha ng isang slice nang hindi ka nagi-guilty kasi you know na you've reserved something ano, hmm, within the week para ma-enjoy mo siya. Yung without guilt na parang hindi siya kaparehas ng, "Ay naku nung Sunday nag-binge ako ng kain nasobrahan ako." So, siguro yung mga ganong mga things yung naa-appreciate ko dun sa naging journey. amazing. And then paano mo naman name-measure yung growth mo and ano yung mga napansin niyo agad na benefits while working out? Yung 'yan, nasa fitness journey na, 'yan. Ano yung mga napansin mo? Ano, yung paano ba? Siguro yung actually yung wins ng medyo pag-lean, ngayon ko lang siya nakita, parang ngayon ko lang siya nakita nung natapos na kasi yung parang 100 day challenge namin. Ngayon ko lang siya nakita na yung ano, yung before and after medyo nag-slim na pala, na parang within this year 10 kilos na pala yung na-lose ko. Pero within the progress, ang nakikita ko kasi is ano, yung medyo wiser na kami dun sa ano, sa pag-pick ng food. Kasi especially kami nga ni husband is we're nearing 40 years old, 38 and 39. Parang ano, parang it really help us na ano, na na-tweak yung ano namin, yung pagkain namin na we choose protein-rich food kasi ano siya, parang may epekto rin siya sa mood at the same time, yung you feel medyo mas malakas ka na, hindi ka parehas dati na lethargic talaga, JB, as in parang alam mo yung laging umaga kakagising mo parang pagod ka na oo, yung ganong feeling na parang ta's yung ano, yung mga mood swings na parang parang bigla ka na lang
yung like kami may makukulit kaming boys, yung dalawang boys hindi namin yan alam mo hindi naman sila yung si-sit sa corner ta's mabait lang ganyan, yung lagi din silang nangcha-challenge. Parang nakita namin na dahil mas tumaas yung self-awareness namin sa sarili namin, sa surroundings namin, sa relationship namin with them, parang hindi na lang talaga siya fitness, parang naging yung sabi mo nga holistic approach, parang it's everything, under, the important things na ginagawa namin or mga bagay na importante sa'min naapektuhan din kasi we are taking care of ourselves na this time. Kasi yun nga yung lethargic, tamad, ta's dati madaling magalit pero now mas naka-catch namin yung sarili namin, "Oops, parang hindi 'to, okey yung yung reaction towards this, parang, uy kulang ba ako sa carbs kaya sobrang sungit ko," ganyan. So ayun. May factors pala ang kinakain natin dun sa mood natin. Amazing, amazing. And habang nagiging aware ka dun, ngayon na ayan na yung yung status natin ngayon, naging fit na tayo while working out, dun sa freelancing journey natin. Do you see yourself na 60 years old, 80 years old, ito pa rin yung ginagawa mo? Kasi ang next question natin is, what does a successful life mean to you? Yung goal ba natin is internalize 'to dun sa daily habits na natin, in the long run makikita natin lahat yon. Ano yung nakikita mong parang vision na ikaw, ah, 20 years later, 40 years later? Parang na-excite ako dun sa question na yun, JB. Pero yung sagot ko diyan very simple lang naman. Ay gusto ko yung parang yung success for me really is yung I'm able to still take care of my family, my kids, my husband, while taking care of myself. Kasi siya, parang sobrang simple lang nung picture na yun, parang, ay ang dali naman yan kasi aalagaan mo lang naman sila ta's aalagaan mo yung sarili mo. Pero the more you practice it kasi medyo mahirap siya pero rewarding at yung ano ba, yung tipong if I take care of myself, I'll be able to take care of them more tapos yung overflow, yung bawas burnout on my end kasi, sa totoo lang diyan before the longest time, baka maiyak pa ako dito pero kasi, since I've put myself on the back burner, meron akong mga maiiyak ako, meron akong meron akong phase kasi na hindi ko tinatanggap na nabu-burnout na ako, na parang dahil yung freelancing natin siyempre hustle culture tayo, JB, alam mo 'yan. 'Pag mas masipag ka, mas madami kang client, mas madaming pera sa freelancing. Pero, may time na parang I feel like naubos na ako pero hindi ako puwedeng tumigil. Kasi kapag tumigil ako, yung life na I'm able to offer to my family mawawala siya and sanay na yung mga anak ko sa konting comfort na pagka gusto nilang buksan yung aircon, sige buksan mo lang. Well, hindi naman 8 hours a day ha, hindi naman 24 hours a day, pero 'pag naka-feel sila ng, "Mommy medyo mainit, buksan natin yung aircon." "Oh, sige buksan natin yung aircon, walang problema." Yung gano'n bang feeling. Pero, there was a time talaga na na hindi hindi ako dumating sa point na na-depress ako, pero I was really burned out na parang Parang ang init na parang naisip ko na bakit ko 'to ginagawang lahat tapos bakit ako lang yung napapagod, may phase na gano'n. Pero now that I'm looking into taking care of myself, parang parang alam mo yung feeling na, "Ay gagawin ko 'to kasi okey ako internally, okey ako sa nakikita ko sa sarili ko." Kasi dati talaga nung medyo parang pa-plus size na, alam mo yung feeling na in-embrace ko na lang yung body positivity for moms kasi parang, 'pag nanay ka ganyan talaga yung kangaroo pooch mo, yung bilbil mo sa tiyan, hindi siya talaga mawawala parang parang, "Ay normal naman 'to, yung mga nanay talaga ganito talaga yung build nila." Tapos CS mom pa ako, cesarean mom ako, so yung sa tiyan ko parang hindi siya talaga mawawala pero parang parang I'm just tricking myself na that's okay, which it's okay, pero may magagawa pa pala ako for myself and now that nandun ako sa phase na, uy, medyo naka-bounce tayo ng konti, parang natawid natin yung point na from like 70 to 60, it's really more than just the weight, pero yung masaya ka na dun sa nakikita mo na yung self-confidence mo bumabalik, yung parang 'pag nag-selfie ka parang, "Ay okey na, parang walang double chin," ganyan. It's more than just the physical it's more than just the physical aspect of it, pero yung how you see yourself now, like naiyak ako. For a mom na parang, uy, medyo bumalik na yung dating ako tas I'm taking care of me at hindi siya nakaka-guilty kasi
Dati kasi pagka inalagaan mo yung sarili mo parang "Ay ano ba yan, yung nanay ang arte-arte." Parang gano'n, parang kung mag-spa ka or kung magpamasahe ka parang, "Ay ang gastos naman nito, ang arte pa." Parang gano'n. Pero now that, unapologetically I'm doing this for myself, I can say na I can take care of them more. Naiiyak pa podcast episode lang, sorry po classmates. Well, thank you so much for opening your vulnerability with us kasi sobrang sobrang ganda nun. Kasi you cannot pour from an empty cup and it's about time na ikaw naman kasi Hmm, the moment na you take care of yourself, mas magle-level up din kung paano mo sila matutulungan, even yung mga kids mo and ayan yung hmm, future na magiging kasama mo sila kasi alam mo yun, yung mga panahon na tinatanggap mo na lang kung ano yung meron. Puwede naman, okey lang hmm, din naman, pero may ikaka-okey pa pala yun na mapagsasabay mo yun. Well, challenging siya, sabi mo nga. Pero sa lahat ng mga nagiging mommy din or yun yung mga classmate na makikinig sa atin, ano yung advice na puwede mong maibigay sa amin to take care of ourself, to be unapologetic kung ano yung ginagawa natin na puwede nating ibigay sa sarili natin, to become better din holistically para dun sa mga mahal din natin sa buhay? hmm. Ayun siguro yung ano, yung self-care it's not kasalanan for mom siguro. Kasi yun nga parang lagi lagi rin naman nilang sinasabi, "Oh, you moms should take care of yourself, yung self-care importante yan." If you are a mom and you feel like nung una mo siyang narinig na parang, "Ay self-care ano ang gastos," ganito ganyan. No, actually ano siguro ang mare-recommend ko for someone like kaparehas ko din na mom is ano, kahit simpleng walk, sa hapon with your kid after nila paglabas ng school, that's one step for you to take care of yourself. Number one, nakaano ka na, naka-burn ka na ng extra calories dahil naglakad ka or parang kahit 15 minutes lang 'yan. At the same time, ano, puwedeng dahil kasama mo yung anak mo, nagkakaroon kayo ng bonding time, nagkakaroon kayo ng time to catch up, time to kamustahin siya, yung tipong hindi mo nare-realize na you're doing something for yourself na pala and for your and sa relationship mo with your kid. Akala mo kasi task lang siya, akala mo errand mo lang siya as a nanay, pero there's something beautiful happening doon. Parang, this is actually, JB, from a very personal experience with my eldest kasi ano ba 'yan baka mapahaba 'to. Classmates ano, bear with me mabilis lang 'to. Pero ano kasi, since I do have 2 kids, one is 9 and then, my youngest is 4 years old. For the past parang 5 years kasi yung pagitan nila. For the past 4 years na meron akong bunsong anak, yung panganay ko kasi I thought na malaki na siya. Akala ko hindi niya na ako kailangan. Akala ko parang ano, tipong 'di naman sa hindi kailangan, parang akala ko he's growing up on his own na parang medyo kasi pagka gano'ng edad kahit 9 pa meron na silang ginagawa na sila lang, eh. When I started to do tawag dito, to do yung sa fitness and then everyday walk, ang nangyari kasi is everyday instead of his dad taking him to sa school, ako yung naghahatid and hindi pa kasi ako marunong mag-drive. So, ang nangyari is commute kami. Tapos 'pag nagko-commute kami sa umaga, although may extra pamasahe, what happens is nagiging bonding time na namin yun. Tapos ang maganda kasi, yung school ng anak ko may magandang-maganda silang oval. Ang ganda nung track nila dun, yung track field nila dun. So yun lang na yung anak ko napipilitang pumasok ng maaga kasi sinasama ko siya maglakad. Pagka PE day niya especially nakakailang rounds kami bago siya pumasok, siguro 2 or 3. Tas dun kami nagka-catch up. Tas parang yun pala as I'm doing the self-care for myself, alam mo yung nurture ko ulit yung relationship namin. And then meron siyang mga little secrets that he's able to share with me na parang, uy, parang parang yung alam mo yung tipong hindi ko maririnig yun kung hindi nangyari na maglalakad kami sa umaga. Ta's every morning na nakita ko na for the past parang 2 months na namin siyang ginagawa, yung excited siya parang tatanungin niya ako, "Mommy, ikaw maghahatid sa'kin this morning, hindi ba si daddy?" Sabi niya, "Magta-tricycle ba tayo?" Ta's sabi niya, "Maglalakad ba tayo?" Sabi ko, "Oh, sige maglalakad tayo, ano palit ka muna ng imbes na yung black shoes, yung rubber shoes mo na yung suot mo ta's magwa-walk muna tayo." So, ayun lang parang yun nga, going back dun sa systems thinking, you don't need to ano, parang, yung put all your stars in alignment bago magawa yung isang bagay. You just have to find time kasi puwede pala din siya ang mga nanay alam mo yan, JV ano, mga multitask.
meron ka puwede mo pala siyang pagsabayin. So, ayan medyo mahaba yung story pero ayan, I hope yung mga mommies na makikinig can relate to that and then ayan, walking talaga is the best bonding time. Amazing, amazing. Sobrang ganda nun, kasi nagiging productive ka na, nahatid mo siya, nagkaroon pa kayo ng bonding nung baby mo. Thank you so much for sharing that. And I think ako din mismo napapaisip ako minsan, eh, parang, oo nga 'no, yung time na naglalakad ka, puwede kang makipag-bond ulit kung sino yung mga hindi mo pa nakakausap. Ako naman ang means ko is ayan, nakikinig sa podcast, nag-iisip kung ano yung mga puwede mong gawin. Kasi if hindi mo talaga bibigyan ng panahon yung 'yan, yung self-care, yung pagwa-walking natin, hindi ka talaga magkakaroon ng time, eh. Pero kayo po dun sa stage niyo ngayon, ano yung pinaka maa-advice niyo naman na how to prioritize? Paano yung advice niyo po na mapagsabay yung fitness and yung kung ano yung goals nila? Kasi sa mga classmate natin, some of them nalilito sila, ano ba yung ipa-priority dapat, yung source of income ba, yung fitness ba, yung mental health ba? Kasi yung sa inyo po, ayan na-try niyo agad yung freelancing, meron meron ng time kasi nasa Mm. work from home setup tayo. How to how to find kung ano yung priority natin as a mom, as someone na breadwinner na may mga kasama tayo sa bahay? Yes, sobrang ano siya, yes, it's a big, big task for us to really parang parang put everything in alignment, yung tipong hindi natin siya lahat makukuha on one go na paano ka okey sa freelancing, paano ka okey sa health and fitness, paano ka okey sa relationship mo with family, paano ka with friends and stuff. Pero ang pinaka ma-advice ko siguro JV is ano, yung yung night before ay like plan your day the night before. Kumbaga if you have ano kasi matandang tao kasi ako JB. So hindi Hmm, ako sanay talaga sa like digital journal, mas pen and paper. So if you can parang minsan kasi we feel like, sulat niyo yung to-do list niyo at the night before. That feels like a task for us. Pero if we try to parang ano, yung brain dump lang ba, kumbaga yung i-journal mo, what I mean is parang you try to teach yourself how to process things. Kung halimbawa, right now, you feel like, na-overwhelm ako sa freelancing ko. Kung in case na wala kayong accountability group na pwedeng pagsabihan, you can do yung parang pages, you can jot down para lang ma-unload yung feelings and thoughts nyo. Tapos, pag nagawa nyo yun, parang syempre magkakaroon ka na ng, ay, yung ano, naisip ko pala to, or parang ito pala yung pinagdadaanan ko. You always ask yourself, ano yung next best thing for me to do para ma-address ko 'to? So, parang 'pag nabigyan mo yung sarili mo ng action item, that's something that you can carry out tomorrow. So, for halimbawa, night before you feel like, teka wala akong bagong client, ano ba yung one task na puwedeng magpalapit sa akin, towards meeting them. So, kung maisip mo, ay ano kaya, mag-outreach kaya ako sa LinkedIn o kaya mag-data mine kaya ako ng 5 pangalan bukas na na puwedeng possible prospect ko. Kumbaga you allow yourself to process your emotions and the things that you need to do. Tapos isa-isang phase lang muna siguro siya up until magawa mo yung parang, "Uy, ngayon freelancing lang na focus ko pero bukas puwede ko siguro i-add, puwede ba ako may time ba ako this week to do my morning walk? Puwede ba akong at twice this week puwede ba akong lumabas, instead of me taking tricycle papuntang grocery or tindahan, puwede bang lakarin ko na lang siya kahit medyo malayo?" So, parang ano wala, eh, kung hintayin kasi natin na all stars align medyo sablay yun, pero if we try to teach ourselves and train ourselves to process our emotion tapos mabigyan natin yung sarili natin ng assignment, ayun pala, we give ourselves action items, mas mataas yung possibility na gawin kasi natin siya kasi alam natin na, "Ay, ito pala yung dapat kong gawin." So, ayan medyo mahaba okey lang, yata yung okey sagot lang. ko, ayan. Well, medyo timely din kasi na patapos na yung 2024 and since yan yun na-mention mo countless times na yung planning and yung pag-setup ng action plans and yung assignment, gaano kaimportante ang pag-setup ng plan before the day, before the week, before the month, before the year? Ayan, very ano siya, very tawag dito, very helpful siya talaga kasi ano, eh, minsan kasi we feel like kapag halimbawa January or late December umattend tayo ng mga goal setting workshop and webinars, we feel like parang ano siya, yung akala natin yun na yun, kumbaga akala natin
yun na talaga yung gagawin natin for the whole year. Ang nakakalimutan kasi natin is to, have that assessment din. Kamusta ba yung naging kumbaga magkaroon ng debrief with yourself. This 2024, kamusta ba yung naging takbo nung freelancing ko, nung like, personal relationships ko, kung nung wellness ko, kamusta ba siya? Then you try to yung rate yourself, "Ay medyo kulang pa tayo sa freelancing. O ngayon 2025 ano ba yung puwede kong i-carry over na things that work? Ano naman yung things na puwede ko nang i-tweak?" So, siguro yun parang importante talaga mag-planning pero importante din that we assess kung ano yung mga nagawa natin kasi minsan we feel like "Ay wala namang nangyari." Ay hindi ko naman nagawa yung ganito. Pero ang isang bagay na dapat hindi natin nakakalimutan is we assess ourselves at the same time we appreciate ano ba yung mga nagawa nating tama, ano ba yung mga nagawa nating mabuti for our goals nitong year na 'to so that parang yung parang sarili mo na nga yan inaway mo pa, parang hindi mo man lang in-appreciate na, Oy Jebby, thank you, kasi ginawa mo 'to this year." Yung parang kahit ikaw na lang sa sarili mo i-appreciate mo kung ano yung mga things na nagawa mo. Kasi minsan yun nga, sobrang hard natin sa sarili natin, "Ay wala naman akong nagawang tama." Pero or bitin naman yung effort ko. Pero if we try to be kinder sa ating sarili at the same time, if we try to parang appreciate, the things that we did good, yung sarili din natin iba magpasalamat, parang, na-appreciate mo ako, kinilig ako, sige gagalingan pa natin, alam mo yun? Parang yan, may internal hype ba, ganyan. Amazing, amazing. And thank you so much. Maraming salamat sa pag-oo. And any final words before tayo mag-end? Baka may gusto kang i-promote, gustong pasalamatan, gustong singilan ng utang. Ay naku Jebby, ako siguro I just wanted to take this opportunity to congratulate you, kasi sa classmates kung di niyo po well siguro alam niyo naman, Jebby has been one of our lunch bootcamp troopers and, itong Level Up with Jebby is a fruit of that program. So, I just wanted to thank Jebby for talaga sobrang amazing nung kanyang naging performance at the same time yung commitment niya to keep this podcast going, to inspire many classmates. Alam ko talaga na ito yung gustong-gusto namin ni Chang, yung mga creators na hindi tamad, yung creators na ginagawa talaga yung everything, at their best to really parang promote the show at the same time give valuable content. Kasi nakikita namin na with Jevy walang tipid na content at the same time very, very good, host at the same time communicator plus interviewer. You really always feel na at home parang ang classmates lang tayo dito. So ayun, JV congratulations and parang kung may sa ipo-promote naman, if ever you guys wanted to start your own podcast or if halimbawa podcast service provider ka and you're looking for a community, lang po, find, Podcast VA School by ValuePod sa Facebook ayun lang, we are a very welcoming community that supports creator and service provider kasi, for the past 8 years naniniwala kami na may pera rin naman sa podcast or podcast yung podcast services kaya niyang bumuhay ng family. So ayan. Thank you, JV. Thank you so much. Ako po talagang buhay na patunay na yes, may kita sa podcasting. Well ako hindi ko siya ginawang niche pa as of the moment, pero yung mga kasama ko na nakapag-launch, maraming salamat sa kanila. Jev's Angels, lalo na kina Hmm. Ate Se tsaka kay Chang Eloy kasi sila yung salarin bakit natuloy yung podcast na 'to. Maraming salamat sa pagsama sa episode na 'to, Ate Se. And sana continue niyo ni Chang Eloy kung ano po yung naumpisahan niyo. Kasi sobrang dami niyo pong buhay na nababago. Even kami, yung mga classmate natin. So, thank you so much and sana maging model din tayo dun sa mga ginagawa natin. Sana ako din, maging fit ako in the future. Sana ma-adapt ko kung ano yung mga shinare mo ngayon. And thank you so much. Bye-bye. Thank you, classmates.